So guys, happy haul tayo. Ayan. Hindi na ako nag-makeup. Tinatamad ako. Yan. Ito, portable head umbrella siya guys. Okay yung pagkakapak ni seller kasi ano siya, yung malalaking, tawag nito, bubble wrap. Jumbo yung mga bilog-bilog niya. Kahit isang piraso lang yung binili ko. Yung malalaki siya na na bubble wrap. Malalaking bilog niya. Yan. Ito siya. Kalagay lang siya sa plastic. Dapat iriregalo ko to kay nanay. Kaya lang gusto ni mother. Ayan siya. Maliit lang siya guys. Tapos, yan sa loob niya. Igaganito nyo lang. Ayan. Yon. Ayan. Tapos may garter. Ayan. Tapos, siya, mukhang matibay siya. Kasi parang matigas yung mga bakal niya. Tapos, ipapasok nyo lang sa ulo. Ganyan. Kaya lang sana, mayroon pa siyang tali, diba? Para pagka medyo mahirap siyang pag malaki yung inyong ulo. Ayan. Ayan. Yun nga lang, magugulo yung inyong hairstyle dito. Dapat naka-ponytail. Ayan siya, Bawa, pag mainit sa labas, magsasampay kayo, di kaya may tatapon kayo sa basurahan, di kaya medyo may ambon, at least wala nang sagabal sa kamay nyo, lalo na kung magtatanggal kayo ng sinampay o magsasampay kayo, di ba? O, di kaya magtatapon kayo sa basura, tapos medyo naambon. Maganda rin pala siya. Ang cute. Ang cute niya. Tsaka mukha siya matibay in fairness. Matigas kasi siya, Tapos may mga ibang kulay pa doon, pero syempre, dahil maarte ako, yung multicolor yung pinili ko. Komportable naman, di ba? Hindi naman mo... Maganda. Pwede mo yung dalhin Sarap sa palengke. Sarap sa ulo. Kahit hindi mo natanggalin, no, sasakay ka na ng Parang tricycle. sombrero lang naman siya Tapos, pag tatanggalin nyo siya, paghihiwalayin nyo lang siya ganyan. Ayan. Parang may matulis dito tapos ipapasok nyo lang. Pakita ko nga sa inyong close-up. Yung itsura niya guys. Ayan. Ito, matulis to. Tapos, itong dito, para siyang ilulusot nyo yung matulis dito. Dito, sa puti na yan. Pause ko lang kasi mahirap pagka isang kamay. So, ayan Ayan, nakalusot na siya. Ayan. Tapos, pagka hindi mo nagagamitin, ipupull nyo lang siya. Kanina push nyo. Kailangan kasi talaga dalawang kamay. So, nakita nyo naman na kanina kung paano ko siya kinose, diba? So, yan dapat pala dalawa na in-order ko nun. Kala ko kasi ayaw ni mother. Nagustuhan niya nung sinabi ko. Kanya na lang daw. So, orderan ko na lang ulit yun. Aking lola. Sunod naman guys, itong tawag nito, painting chorba. Watercolor painting. Ayan. Ayan siya. Ganito siya guys. So, yung isang binili ko is para for boys. Ito for boys. Pang lalaki. Kasi bata pa yung inaanak kong isang yun. Parang ganyan siya. So, mag-insert ako dyan ng mga sample niyan sa loob. Kasi ayokong buksan. Tapos, ito yung isa pang girl naman. Pang girl. Tapos, syempre, umorder din ako kasi hindi rin naman to pambata lang. Pwede rin to sa mga isip bata. Ayan. Mag-i-enjoy din naman kayo guys to. Magandang activity to with kids para hindi naman laging cellphone ng mga hawak-hawak ng mga anak nyo dahil masama din lagi nag-cellphone. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, maraming mga batang madaling lumalabo ang mata dahil sa radiation sa cellphone. Ayan. Dahil masyado ng expose, sobrang tagal ng expose sa cellphone, ganyan. Ako kaya lumabo din ngayon yung mata ko dahil masyado na rin akong na-expose sa cellphone dahil kakapanood ng reels at saka dito sa YouTube pag nag-edit, ganyan. Pag gumagawa ng content. So, dati naman hindi malabo yung mata ko. Siguro it comes
Din na dahil din sa edad, pero isang factor din yung kaya mas mabilis dahil masyado din exposed sa radiation sa cellphone. Kaya kung makakabili kayo ng parang salamin na pang protection sa mata para sa mga bata, kasi nga ayun kung saan na napunta tong topic na to. Basta ito nga, itong watercolor painting. Ayan. Alam ba dito yun sa akin? Piling ko ito yung akin yung fairy tale. Pero insert ako dyan ng mga pictures na itsura niya sa loob. Kasi nga, ito ayoko din buksan. So, magpapakita na ako ng sample dyan. Yung akin na lang ang bubuksan ko. Ayan. So, maganda talaga to kasi may kasama na siyang brush. Ano ba tawag na anti-radiation na anti-rad ba yun na eyeglasses? Ayan. Meron na siyang brush. So, ayan. Ito yung tsura niya, oh. May kasama na siyang kulay, color, at saka yung drawing. Mamaya pakita ko na lang close-up. Hindi makita kasi masyado maliwanag. So, ito yung itsura niya, guys. Oh. Ito pang 5 plus. Ayan, pati ito. Tapos, itong isa, pang, pang kids talaga siya. Ayan, pang 3 plus siya. Kasi mas simple yung drawing niya, oh. Mas madaling kulayan. Ito kasi mas, na siya, detailed. Mas maraming, dapat kulayan. Saka yung may mga maliliit na portion. Kaya, pang malaking bata na siya. Ayan. Okay, itsura niya. Makapal guys ang nito, papel nito para siyang cardboard. Kaya hindi mabubutas yung coloring book kasi 'di ba minsan pag watercolor, pag sobrang basa, nabubutas yung papel. Ito makapal yung papel niya. Lalo na guys kung bata yung magdo-drawing ay magko-color, 'di ba? So, ayan. Tapos, yung brush niya, ayan, maganda, manipis. Kasi, lalo na yung napili ko, may mga portion na masikip na kulayan. At least, hindi masyadong lalagpas dahil manipis. So, ayan siya, guys. Meron ako dyan tubig, saka tissue pamunas ng brush. Ayan yung drawing. Tapos, may kasama na siya, guys, na pang kulay. Kaya nagustuhan ko yan, guys, Kasi, meron na siyang kasamang kulay talaga sa gilid. Ayan, diba kakaiba siya. Tapos, ayan. Kailangan lang guys, wag masyadong basang-basa yung brush nyo. Para maganda yung lapat ng kulay. So, ganyan, Tapos, light lang yung pag pahid ko doon sa papel. Light stroke lang. Hindi masyadong madiin. Para mas kontrolado nyo yung paglapat ng kulay. Yan. Pero okay lang naman din kung yung kids yung gagawa. Kahit lumagpas-lagpas. Okay lang naman. Pero kung syempre kagaya natin matatanda na, medyo gusto natin maayos yung itsura nung ating trabaho. Kasi syempre majujonda na tayo. Tapos lagpas-lagpas pa yung pagkulay. Ayan, di ba? Madali lang siya. Ayan, dapat lang wag lang masyadong basa nga yung brush. Pasensya nyo na kung may maingay. Ingay kasi nung pinapanood ni Papa. Tapos nag-voice over pa ako kasi kanina nung finifilm ko to, may nagvi-video baka makapiright ang lola nyo. Tapos ngayon naman, wala din kawala. Ang ingay naman din nila Papa. Kahit nandito na ako sa taas. So, ayan, ganyan siya guys. So, nakaka-enjoy siya guys, gawin. Nag-enjoy ako sa pagkukulay sa kanya. Tapos, ayan, ginamit ko lahat ng kulay dyan, guys. So, bahala kayo mag-decide kung anong kulay ang ilalagay nyo. Ayan, nakakatuwa siya. Tapos, ang cute pa pag nakukulayan na siya.
Ayan, di ba? Siguro mga ilang minuto ko rin to natapos. Siguro dahil gusto ko maayos yung pagkakakulay ko. Kaya parang medyo ilang minuto rin bago ko siya natapos. Yan, at least 'di ba, makaka-time out muna kayo sa paghawak ng cellphone nyo, 'di ba? Okay itong activity lalo na pag brown out, walang wifi. At least hindi kayo maiinip. So, ayan guys, yung finished product ko. Ang cute. Tapos, kung mapapansin nyo, may parang crease doon. Pwede nyo siyang putulin. Ayan. Pinunit ko siya dyan. Munti ka nang matanggal lahat ng pages. Napalakas kasi yung paghahatak ko. Kaya, medyo ingat-ingat lang din. Yung iba guys, ang ginagawa nila, pinuputol muna nila dun sa mismong booklet bago sila magkulay. Pero okay lang din naman kahit pagkatapos na lang after bago putulin. Ayan. Tapos, ayan. Itsura niya. Tapos, tupiin nyo lang yung part na mayroong parang crease. Crease ba tawag doon? Basta parang yung pwedeng putulin. Ayan. Tapos, medyo nahirapan pa nga ako dyan guys magputulo. Ayan. Hindi maganda yung pagkaputol. Kaya dapat gagamit ako ng gunting. Kaya lang, nagbagong isip ng lola nyo. Sabi ko, wag na lang kasi kaya nga may ganun para putulin ng mano-mano. Pero kung gusto nyo putulin, okay lang din naman gamit kayo ng gunting ba. Kung ayaw nyo. Kasi ayan may hindi masyadong maganda yung Kaya dapat dahan-dahan. Kasi syempre gusto mo straight na straight yung pagkakaputol. Kasi pwede yan gawin guys na bookmark. Ngayon, tinanggal ko yung excess. O, diba? Ang cute niya, oh.